Saludo tayo kay Congressman Marcoleta dahil talagang nag-back-to-back sila ni Inday Sara. Talagang nanindigan siya kung gaano ka-demon ang mga Jejemon. Dahil sa utos, again, ni Tambaloslos, ni Sabi ni Marcoleta, for 18 years being him in Congress, first time lang nangyari ito. So, anong ibig sabihin niya? Yung buwaka ng inang saldi ko, okay? Yung julul na yan, na laging para silang magkarugtong ang kanilang mga itim na kaluluwa ni Tambaloslos. Kanina, like I think 5-6 hours ago, talagang mukhang sinabay din ni Inday yung kanyang pag-release ng kanyang video kasabay nung budget hearing, Office of the Vice President, dali lang, Office of the Vice President budget hearing. Okay? Okay, ito. Ngayon, kung sino nakapanood sa inyo, nakikita na nyo na, well, saludo tayo kay Congressman Marcoleta dahil talagang nag-back-to-back sila ni Inday Sara. Talagang nanindigan siya na for the first time sa loob ng 18 years niya na nasa Congress, first time lang ginawa, okay, ng Kongreso, ng Committee on Appropriation, ang pagbastos, panggigipit, pangbabalahura, pagtatrial by publicity, paninira kay Inday Sara o sa Vice President. Kasi even though in the past, not only that, si Congressman Ungab ay nag-testify na since Noli de Castro, Binay, Leni Robredo, and ngayon lang ginawa ng Congress, ng mga legislators, ang panggigipit kay Inday Sara at talagang ang target nila, they have to stick to the plan, ika nga. So imagine niyo kung gaano ka-demon ang mga Jejemon. Dahil sa utos, again, ni Tambaloslos, ni Romualdez. Ngayon, lumabas. Well, actually, hindi lang ngayon lumabas yan si Zaldico. Let's talk about that later. Ni Lisa Tanas, nagipitin si Sara. Noong panahon ni Duterte, ang budget hearing, ang pagbalangkas ng budget ni Leni Robredo, na kahit si Leni ay gumawa ng eksena sa international community and media na sirain ang Duterte, pero never siyang pinahirapan na katulad ng ginagawang pangbubuli ng mga buwaka ng Jenemes. Like in less than 30 minutes ay inapprove ang kanyang budget. Okay? Noong 2022 dahil hindi pa nag-aaklas si Inday Sara, 2023. Yeah. 2022-2023, 'di ba? Hindi pa nag-aaklas, napakabilis ng pag-approve ng kanyang budget. Umeksena-eksena pa nga, 'di ba? Si Sandro Marcos during nung last year na inapprove na yung budget, Pero dahil si Inday Sara ay umalma na, umaklas at nagsalita na, nag-speak up na sa kahayupan, kababuyan ng gobyernong ito. Ngayon, pinahirapan nila dito sa budget hearing na ito at talagang pinipaint nila trial by publicity na si Sara ay gumastos ng 125 million na kanyang confidential fund in just 11 days. But again, itong mga crooks na ito, itong mga jutang Jenemes na grupo ni Kimbo, grupo ni Zaldico, grupo ni Tambaloslos, na mga buwaka ng inang kawatan sa bayan, ay talagang instead of budget deliberation, di ba, pagbabalangkas, nakita nyo naman nung nakaraang hearing, di ba, noong August 27, ay nililitis nila si Inday Sara para sabihin sa taong bayan ang kanilang mga false narrative na sirain si Inday Sara. And good thing kay Congressman Marcoleta na nalaman natin
Hindi naman lahat sa atin alam yung mga rules dyan o ano yung mga tradisyon nila, ano yung mga parliamentary courtesy na kapag vice president ka and two highest officials, vice president ka and president ka, ay hindi na dapat gano'n na para not really ginigisa na hindi binubusisiin, i-personal mo, atakihin mo dahil gusto mong atakihin dahil you don't like the person o hindi mo sila kaalyado. So, sabi nga ni Marcoleta, for 18 years being him in Congress, first time lang nangyari ito. So, anong ibig sabihin yan? Kasi nga, ang presidente nyo, ang asawa niya ay may control sa lahat at ang may control ng budget, ang pinsan niya. Di ba nga? Kasi nga, kaya first time in the history dyan sa Congress, according to Marcoleta and Congressman Ungab, kasi nga, the target here is Inday Sara. The target here is the Dutertes. The target here is yung mga kritiko. Imagine mo, bago natin pag-usapan yung video ni Inday, yung buwaka ng inang saldi ko, okay? Yung julol na yan, na laging para silang magkarugtong ang kanilang mga itim na kaluluwa ni Tambaluslos, nung dun sa bandang huli ng hearing, hindi na, sinasabi niya na, kaya daw, tawag dito, kaya daw, actually ito yung speech niya, tignan ko lang tinranscribe natin ng bonggang-bongga. Ang sabi ng walang iya, napakawalang iya ng mga jutang genimes na ito. Okay? Para daw magpaliwanag, okay. Para daw magpaliwanag si Inday Sara, patungkol dito sa confidential fund na ito. Isa yun sa mga tinalakay niya. Tapos kasi nag-release si Inday ng di ba, ng video part 1 patungkol nga sa mga kadyotahan nila dyan. So sinasabi niya dito, sinasabi nung saldi ko na si Inday Sara pa daw ang naglilihis ng issue. Kesyo ayaw daw umattend sa budget hearing, okay? Dahil ayaw ma-scrutinize. Okay? Tapos tinutuligsan niya, parang tatak Duterte daw na ito ay mambubudol. Kapal na mukha ng buwaka ng inang ito. Ikaw, saldi ko. Nalala niyo last year, meron ako expose sa inyo. Dali Okay, last year, may expose ako sa inyo mga palangga. Tingnan natin itong julol na to. Okay. Anyway, na mayroon tayong source na yung kanyang asawa, according to our source, na pinasara yung YSL sa Paris para mag-shopping lang. Nalala niyo yon? Last year ko pa sinasabi sa inyo yun. Sinabi ko sa inyo na sila ang may control ng pera ng bayan. Kasi nga siya yung chairperson ng Committee on Appropriation and also sidekick siya, assistant siya ni Tambaluslos. Kung kayo ay nakafollow sa vlog na ito, in-expose ko na wala silang habas na bumili ng mga luxury brands. Hermes, name it, ang asawa ni Saldi ko, according to our source na inere natin yan last year, parang bumibili lang ng candy ng mga luxury bags sa Paris. At meron pa nga silang mga property. Naalala mo may pinuntahan akong pinuntahan akong property doon sa Paris nung pumunta ako? Remember that expose? May video ako noon hindi ko lang na-ready ngayon. Bigla lang pumasok sa isip ko ngayon. Pinuntahan ko yun, di ba? Dahil ayon sa ating source na nandyan din sa Congress yung iba, nakikita nila na ang pamumuhay ni Saldi ko at ni Tambaluslos, pero more on pamumuhay ni Saldi ko, magsimula sa toothpick. Toothpick, kung pwede lang may toothpick na Hermes ang bibili nilang toothpick. Kung pwede lang ang napkin para sa kipay nila, may Hermes, ibibila nilang Hermes. Ang question natin, saan nanggagaling ang pera ng pamilyang ito na dati namang
ng lilimahid according to our source. Walang ganitong pera. Saan sila kumukuha? Napapasara yung YSL, bibili ng Hermes, bibili ng lahat, tsinelas, napkin, halos lahat, na lahat branded. Nagkamali ba ako sa expose ko sa inyo na sila ang namamayagpag sa pera ng bayan? True enough, mga kapalangga. Okay? Kaya naman, galit na galit, instead yung budget hearing na yun, kasi gusto na nga i-terminate, na hindi na dapat i-hear yun, yung deliberation na yun, kasi nga dapat may parliamentary courtesy, at ito yung sinasabi nilang tradisyon diyan sa Congress, na kapag highest officials, well, particularly sa Vice President and Office of the President, titignan lang nila, okay, approve. Pero only with Inday Sara. Di ba? So ngayon, sabi ko nga, instead na, well, in the first place, doon nga kung yun ang titignan natin na sinasabi ni Kong Marcoleta at ni Kong Ungab, na ganun talaga ang kanilang tradisyon doon, wala na talagang dapat mga Q&A na binabalikan yung issue ng 2022, 2023, 2024. Kasi ang usapan nga doon is 2025 budget. Not 22, not 23, not 24, 25. At hindi dapat pinag-uusapan ang sinasabing war on drugs ni Pangulong Duterte, ni Saldico, at inaakusahan siya ni Inday na corrupt. O really, Saldico? Kaya alam mo, natutuwa ako sa mga nangyayari. Kasi nakikita ng taong bayan. And I hope yung mga camp ni Inday will do something against this corrupt, magnanakaw kawatan. Pagpaliwanagin mo ang pamilya, sino man nakikinig dito, Inday Sara, binina ka ng tip. Balikan ko yung video at address, according sa aking source na nakabili ng property si Zaldico doon sa Paris. Mahal ng apartment doon. Saan kayo kumukuha na kaya niyong magpasara ng mga designers? Putang ina, pera ng bayan. Kaya no wonder, kayong mga Pilipino hanggang ngayon binubobo kayo ng mga ito.